We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Bantayan sa GMA Regional TV Early Edition. Comelec, may pahanumdom sa mga kandidato sa pagsugod sa campaign period para sa BSKE 2023. Lapas Police, padayon yung ginapadalaman ng motibo sa pagpatay sa tricycle driver sa Barangay Banuyaw. Kag preparasyon sa seguridad sa Masira Festival 2023, kasado na. Hi there mga puso, good morning, good morning, good morning. You're watching GMA Regional TV Early Edition. Adlaw kita sa Webes, October 19, 2023. Hibaloon tanang nagapangunang mga balita sa Western Visayas. Ako si Zen Kilantang, live diri sa GMA Iloilo Station. Ako naman si Ren Priatos, live na live, hikin diri sa GMA Bacol Station. Subunga agad dala sa gapo namo na madalag ko ang mga balita. Kag impormasyon nga dapat ninyo mahibaloan bangod local news matters. Tutok na, kaya rin ang pinakauling ng mga balita sa bilog ng Western Visayas. Mga puso, para sa ato nagapangunang balita, opisyal na nga nagsugod sa buong adlaw, October 19, ang campaign period sa mga kandidato sa barangay kag sangguniang kabataan elections 2023. Kamot sinigin pagwa na sa Comelec guidelines sa pagpangampanya. Lakip sa mga ini ang ginapahanugutan nga kalapad sa mga poster kag iban pa nga campaign paraphernalia, designated poster areas, pagpatigayon sang Operation Baklas kag ang paghatag sa mga bagay nga may balor nga makabig vote buying. Ang campaign period ang magatapkop sa October 28. Covenant signing ginapatigayon subong nga aga sa mga kandidato sa distrito sang Arevalo upod sa Comelec kag sa iban pa nga ahensya sang gobyerno. Para sa pinakauli nga update sa among aktibidad, makaupod naton live si Kim Salinas. Kim, good morning. Zen, mga kapuso, masobra 250 ka mga kandidato sa sanggunian kagabataan elections ang diri sa distrito sa Arevalo ang nagpadulong diri sa Arevalo Church sa paghiwat sang Peace Covenant signing subong iya ang aga. Maaga o kontemprano pa nagpadulong sa pagsugod sa Santos nga misa alas 6 kaina sang aga. Ang ining inisyatibo, mga kapuso, ang ginpangunahan sa atong mga kapulisan sa kaupod sa Comelec, sa DILG kag sa aton sa niya nga BFP. Sa subong aga, dugang nga detalye sa mga kapuso naton, makaupod naton ang election assistant 2 sa Comelec Iloilo City, si Mr. Jonathan Saino. Sir, mayong aga sa imo. Ano gid bala ang tinutuyo sa aton sa iyang buluhaton subong nga aga sa distrito sang Arevalo? Ini ang activity nato, no, isa ini ka Peace Covenant signing, no, ang aton nga mga kandidato sa diin ginapakommit naton sila nga mapasecure nga may ara kita nga pagconduct sa peaceful, credible and honest election this coming October 30. Yes, sir. Amo na, no, ari di sila subong, no, para mapakumit sila sang isa ka matinlo matawhay, no, paghiwat sang barangay NSK election sa October 30. Yes, and sir, sa pagsugod subong adlaw sa campaign period naton, ano ang mga luyag naton ipahanumdom sa aton iya nga mga kandidato ilabi na gid sa mga ginadumilian o kun hindi nagakadapat nga mga buluhaton? Una best kay bangod bukas na ang aton nga panahon sang kampanya, no, para sa barangay NSK election, so isundon gid naton ang mga patakaran sang Comelec. Sa posters, hindi lang kita mag-exit sang 2 feet by 3 feet, no, nga poster sa tagsa ka kandidato, kag dapat nakasaad dira
ang tinaga nga political advertisement paid by no ang nagbayad sang uno nagasto sa sina nga tarpaulin no campaign materials no kag ang iya nga address. And then sa leaflets to 8.5 inches by 14 inches no kag pwede naton ina mabutang sa mga private property with consent of the owner. And then sa isa ka COMELEC designated area sa isa ka barangay kag kun diin ang na-designate dira lang kita pwede makabutang sang aton nga campaign posters. Kag kung may ara kita nga mga public places bot silingon bawal na ina dira pagabutangan. Alright. Sir, sa ulihi, ano ang mapahanumduman naton sa aton iya nga mga botante? Sa aton mga botante bangod nga panahon na subong sa kampanya no aton igatun-an ang mga qualifications, ang mga track record sa sining mga kandidato nato no panahon ini no kag usisaon gid naton sa maid-id kung nagakadapat gid ba sila bala nga mangin elected barangay official nga magaserbisyo sa aton sa panahon nga sa 2 ka tuig no nga bilang barangay elected officers. Madamo gid nga salamat Sir Jonathan Saino, ang election assistant to sang COMELEC Iloilo City. Amo ang latest, ako mo diri ang latest Zen mga kapuso sa bahin naton sa distrito sang Arevalo kag Subong. Padayon ang Unity Walk naman no sa mga kandidato kaupod sa atong mga kapulisan. Pagkatapos na dira magatakop ang iniiyang bulhaton diri sa distrito sang Arevalo sa pagsugod sang campaign period. Amo ang latest Zen, balik dira sa imo. Madamong salamat sa update, Kim Salinas. Kapuso ko sa ibang pakabalita, pamilya Alacre sa Cadiz City, Negros Occidental, nagapreparar na sa pag-abot sang bangkay sa inihimatang OFW nga napatay sa Israel. Sa Maasin, Iloilo naman, pamilya sang OFW ang ginaaligar missing man sa pungsod Israel, nag-aapela sa gobyerno nga hibaloon ang status sini. Nakatutok Aileen Pedreso. Bisan pa wala sang pinal nga pet sa kung saan ugidalun papauli sa Pilipinas ang bangkay sang OFW nga si Loretta Alacre nga napatay sa Israel. Nagaprepara na ang pamilya sini sa Cadiz City, Negros Occidental kung saan siya natalana nga ihamyang. Ang utod sini nga si Anabella ang ginhatagan sa otoridad nga magkuha sang bangkay. Pananglitan magabot na ini sa Bacolod Silay Airport. Samtang, ginkumpirma man sini nga nagapakigangot sa ila ang employer ni Loretta kag nagpahayag nga luyag niya sila makilala. Oo, nagka-communicate sa amon. Ano ba yung makadto man Makad daw makadto sa kuno. 14 katuig nga nagserbisyo si Loretta sa iya. Amugani ginakabigid siya nga miyembro sa ila pamilya. Padayon man ang pagpasalamat sa pamilya sa ila na baton nga bulig. Samtang, nagapabakod na lang pinaagi sa pagpangamuyo kag sa bulig sa iyang mga himata. Si Paterna Prodigo, ang iloy sa Ilongga OFW nga si Grace Prodigo Cabrera, nga tumandok sa barangay Burak, Maasin, Iloilo, nga ginaalgar missing man sa Israel. Handom sini nga makasalbar si Grace sa iya sitwasyon subong. Daan nga mabuliga naman dadakan bata nga to nga makasurvive lang to ya kag buhay man kung ay na lang to siya, buligan na lang kami nga makauli giyadaan. Ikatatlo sa 8 ka mga mag-ululutod si Grace. Iniman ang nagaserbi nga breadwinner sang pamilya. October 1, sa kadlawan ni Nanay Paterna, ulihi sini nga na istorya si Grace. October 7, sa ginsulod ang balay sang employer ni Grace sa Kibos, BRE. Ginapahayagin kuha ini sa mga Hamas, upod ang 3 kahimata sang iya employer. Ginsulod man ang balay nga ginaobrahan sang utod sini nga si Mary June, apang nakaluwas sini kang iya nga employer. Yara sila subong sa isa ka hotel. Upod Keruel Bangoy, Aileen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition. Duha ka mga suspect ang gintumod sang kapulisan nga nagpatay sa 39 anyos nga tricycle driver nga si Ronnie Sufficiencia sa floodway sa barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City sang Martes. Ini ang base sa nakuha nga CCTV footage sang La Paz Police malapit sa lugar sang krimen. Lunsay pasahero mga ginatumod suspect, sakay ang isa sa front seat, samtang sa back ride naman ang isa. Wala nakuha sang CCTV ang akto nga paghimo sang krimen. Nagapati ang kapulisan nga hindi hold up ang motibo sa krimen kundi may madalom nga rason.
Iniapisar na dula ang suksok nga alahas kag clutch bag sang biktima suno sa iya pamilya. May pila sa ulo ang biktima kag ginapatihan nga ginlampusan ini sang bato kag kahoy nga na-recover man sa lugar. Gina-consider nato na ang personal kagati ang ina kun nagladula man niya gamit siya na ka positive kakuan ka pamagi base ipamislead kita bla. Babong sabadahin naman ang investigasyon sa otoridad sa insidente sang pagpangawat sa Hill Montilla National High School Kalangkang Annex sa Barangay 4, Sipalay City sa probinsya sang Negros Occidental. Sunod sa school head, hindi lang isa kundi makadua ka beses yaging sulod ang sang wala pa makilala nga suspetsado ang eskwelahan. Nadiskobrehan nga guba na ang kisame sa CR sa isa kahulot. Ginapatihan diri nag-aging suspect. October 6 ang nadulang na pulo ka tablets kag 33 ka SD cards na ginagamit sa pagtudlo sa mga estudyante. Sang Lunes, ang liwat iniging sulod sa kawatan sa di nakuha ang nabilin niya kwarta sa mga maestra sa drawer kag pagkaon. Nagsapol ng school head sa Schools Division Superintendent na tuhoy sa insidente. Ang mga tablets, so di pa custody ko na lang sa mga teachers para for the safety man sito nga gamit. Ang plano naton nga mabutang na lang kita sang watchman sa gabi. And then samtang wala pang watchman nga ina, mag-request kita sa aton barangay dira sa barangay 4 nga butangan anay sang tanod sa kada gabi lang gid nga maglibot-libot sa eskwelahan. Mga kapuso, hindi lang mga local thunderstorm ang magadalasang pag-ulan sa pungsod subong nga adlaw. Suno sa Pag-asa, apektado sang northeasterly wind flow ang northern kag central Luzon, samtang sa pila naman kabahin sang southern Luzon, nagaluntad ang shear line o kunang pagsugat-anay sang matugnaw nga northeasterly kag mainit nga easterlies. Base sa rainfall forecast sang Metro Weather, mangin manami ang panahon sa halos bugos nga Western Visayas, pero magpanghanda sa gihapon sa pag-ulan sa pila ka lugar karon sa hapon. Posible man ang mabaskog nga pag-ulan sa pila ka bahin sang Negros Occidental. Sa likod sing effortless chemistry sang barda among hard work kag friendship nga nabuo na ni Barbie Forteza kag David Licauco. Sa isa kay interview gin-share sa pamansang Ginoo nga naging komportable na siya sa ka-love team nga si Barbie, ilabi na sang liwat sila nga nagupod sa maging sino ka man. Madamo gid for sure sang makarelate sa magliliwanag ang mundo nga isa sa mga soundtracks ng upcoming GMA Afternoon Prime Series nga Lilet Matias at Torny Atlo nga pagabidahan ni Joe Berry. Ang soundtrack ang in-perform ni kapuso singer Jessica Villarubin. Magalibot ang istorya sang legal drama series kay Torny Lilet Matias nga karakter ni Joe nga maisog may panindugan nga abogada kag mangin sa landigan sa mga pigado. Mangin mas masaniyang Mascaro Festival sa mga bakaludnon, magud makabanding nila ang Love Before Sunrise Stars nga si Bea Alonzo kag Dennis Trillo sa palabuton nga Sabado. Gani see you there mga kapuso. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Samtang excited na ang kadaman para magselebrar sa Mascaro Festival 2023 sa weekend, masako naman ang mga iligalista para makapamentaha sa tiyon sa kapistahan. Pamatuod sini ang na-recover sang kapulisan nga kapin 20 million pesos nga balor sa suspected shabu nga kung wala na dakpan, sigurado nga naglapta pagid sa mga parokyano sang subject sa operasyon. Gani ang Bacolod City Police Office hugot na nga tutukan ng seguridad sa publiko kag ang mga iligal nga buluhaton sa tiyon sang selebrasyon. Mga puso, highlights sa gidya sang Mascara, papel sang kapulisan crucial sa kadalagaan sa selebrasyon sang Mascara Festival. Ang preparasyon sa Bacolod City Police Office, tutukan ta sang aton spotlight sa bungaga.
Subong nga Maskara Festival 2023 ginalauman sang Bacolod City LGU kag Bacolod Youth Foundation Incorporated nga may masobra 200,000 ka mga turista nga magbisita kag magdagyang sa Maskara. Pamangkot handa bala ang Bacolod City Police Office agod mamintina ang kalinong kag seguridad sa aton palibot. With us this morning is Colonel Noel Alino, Director ng BCPO. Sir, good morning. Happy Maskara Festival. Hi, Ming Aga. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapuso. Kapuso Adrian, good morning po sa inyong lahat. Thank you for saying yes to this invitation. Madasig ikaw nga naghando kag nagkasa sa amon challenge. Unang kapamangkot, we have more than 2,000 BCPO personnels and force multipliers. Sir, kaya ba ng numbers natin? Yes, mga kapuso, ito pong celebration nating Maskara Festival 2023. Nag-prepare po kami ng 2 buwan. Ito, unang-una yung anti-criminality program namin. At the same time, yung mga security deployment na tinatawag namin. At dito, meron tayo augmented personnel coming from Pro-6. Ito po, composition po ito ng Negros Occidental and yung Panay Police. Dito po lahat sila. Off-duty po kami para lang po for a safe and well-guarded Maskara Festival 2023. And sir, talking about preparations, ang tinalikdan niya si Mana, nag-stage makabugan isang ginatawag nga CIMEX o kung simulation exercise, agad pa matudan nga handa ang aton kapulisan sa syudad. Kung ano man yung senaryo ang magtuhaw, subong nga Maskara season. Ito po ay talagang ginawa po namin ito sa preparasyon. Kasama po ito sa preparation namin. Meron po kami major security framework na tinatawag. Kasama po ito, yung mga possible scenarios. Hindi ko po sinasabing mangyayari, pero yung mga possible scenarios, at least alam po namin ang gagawin namin. Yun po ang kahandaan natin. Maganda po ang mga preparation na ginagawa po namin. Hindi lang po gagamitin natin dito sa Maskara, pero dito sa election period and sa coming holidays. We all considered Bacolod North as VIP. Hindi lang po may darating tayong bisita, kaya tayo nagde-deploy. Ngayon po, meron po tayong 24/7 na Police Assistance Desk. Pagmamalag po natin yun, tayo lang po ang meron ganon. Ang tawag po namin sa programa po na yun is BPAD, Bacolod City Police Assistance Desk. Kaya makakita kayo sa harap ng mga call center, harap ng 7-Eleven. May mga Police Assistance Desk po doon kahit sa gabi. Sang tinalikdan lang adlaw, Baupuerte, kadako-dako, more than 20 million pesos ang nakuha sang BCPO CDEU kag Police Station 8 sa isa ka high-value target nga balor sa suspected shabu. Sir, this is para clear intention nga may ara gid gusto magbaligya droga diri sa Bacolod City. Agud mang halit sang libo-libo ka mga magpamilya. Ito po, gumawa po kami ng taktika, gumawa po kami ng programa namin dito sa Bacolod City. At tawag naman po namin dito is BA, Bacolod City Anti-Illegal Drugs Campaign namin. Ang target po namin yung mga links, mga sources, mga accomplices, and mga possible protectors sila. Kaya po kami nakakauli. At in-assess na po namin yan. Pinag-aralan na po namin yun. Ayan, ini-expect namin. May magbababa ng illegal drugs dito because of this festival. Kaya naharang na po namin yun. Ito po ang pinakamalaking drug confiscation namin ni 3 kilos and 20 grams, which is napakalaki po nun. Kung bababa po ito, hindi lang po sa Bacolod, nearby provinces, cities, marami pong tao masisira. CD, this is your first Maskara Festival as the head or the director of the Bacolod City Police Office. How do you feel? Nagayuhom ka bala sa kadakuon sa imong responsibilidad ang siguraduhon nga hilway matawhay kang hindi mabutang sa ital-ital ang aton kapistahan? Ito, we're setting ng example. I am setting ng example. Ako mismo naglilid. Alam ng mga tao ko yan. Kung pwedeng konti lang tulog namin para for a safe and peaceful Maskara, ginagawa po namin yan. At makikita niyo po kami sa kalye. Ako po, hindi ganito ang itsura ko pag pumunta po sa kalye o pinuntahan ko po yung mga venues, mga area natin. Naka-full battle gear po kami. Gusto namin ipakita na mas mayabang at masiga kami sa kriminal. Gali, mas tikalo ng aton kapulisan sa mga kriminal. What's your message to the public? More than 200,000 people are expected to flock the streets of Bacolod City sa sining weekend. Hindi lahog-lahog ang numero, may lang kita 2,000, mas sobra 2,000 ka mga pulis. Go ahead, sir. Maraming salamat po.
Kundi po dahil sa inyo, hindi naman na magagawa ng Bacolod yan. Hindi naman po kami pagmamalaki ng kaya namin ng BCPO. Hindi po yon. Umaasa po kami sa inyo. Sa lahat ng support at binibigay niyo mga information, sa pakipagtulungan po ninyo. Maraming salamat. Itutuloy-tuloy po natin ito. Hindi lang because of this maskara, hindi lang dahil sa election period. Gagawin po natin, ituturing po namin na ang lahat ng Bacolod, mga local and foreign tourists na bumababo rito are all VIP. Ito pong police presence. Number 1, police presence po ang deterrent ng crime. Tandaan po natin lahat yun. Kung wala makikitang pulis, wala po mangyayari. Kaya dapat hindi po kami patulog-tulog. And I am setting an example. Makikita niyo po yan. Panawagan sa publiko, hindi magpasaway. Kung mag-inuman, pasudlon sa tiyan kay hindi sa ulo. Buligan nato ng aton kapulisan. There you have it, Colonel Noel Alino, Director, Bacolod City Police Office. Happy Maskara, sir. Happy Maskara, mga kapuso. May our snappy salute sa inyo po lahat. Gin-install na kahapon sang More Power Iloilo ang concrete pole kung sa din isaylo ang mga nagalaylay nga kables ng kuryente nga nagaangot sa daan kag gabok nga poste nga ginareklamo sa mga pumuluyo sa barangay Quintinsalas, Haro, Iloilo City. Ginkalipay naman sa mga residente nga nasabat na ang problema nga nagsugod pa sa tion sang nagligad nga power distributor sa syudad nga Panay Electric Company. Samtang ang isa pa ka poste nga nagahilay sa amuman nga barangay, ginahulat na lang kung saan o aksyonan sang isa ka telco nga nagapanag-iyas sini. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Baligyan ay isang kandila, hindi pa mabakal, duha ka semana antes ang pista minatay. Supply sini bastante, suno sa mga manugbaligya. Inang gintutukan ni Kim Salinas. Duha ka semana antes ang pista minatay, inekspektar nga matamat na nga mangin mabakal ang kandila. Apang suno sa mga manugbaligya, sa karon wala pa nila ini nabatsagan. Nag-amo man gyapon sir, do depende sa mga tao bala nga bakal, may kisadaan damo man ang kompetensya. Kunsang nagligid nga tuig, ginkulang ko ang supply, subong bastante ang supply sa kandila. Damo gid, kay may promo pa sila, tungod kay wala na blasang skeletal. Sa karon nagapabilin nga estable ang presyo sa kandila sa merkado. Yara sa 53 tubtob 108 pesos ang presyo sa kada putos sa kandila nga esperma. Samtang yara sa 68 tubtob 22 pesos ang presyo sa kada pack sa vigil candles. Wala man sa pagbago sa presyo sa perdon candles. Ginekspektar suno sa mga manugbaligya nga magadamo ang baklanay sang kandila isa ka semana antes ang pista minatay. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Sa 540 million pesos naman, naging release ng pondo sa gobyerno sa pagpatukod sang Ungga Flyover, ginapahayag ni DPWH 6 OIC Regional Director Engineer Sunny Boy Oropel nga wala pa nabayran sang bilog ang kontraktor nga International Builders Corporation. Busilingon masobra sa 290 million pesos pa lang ang nabaton sa IBC. Sunod sa DPWH, ihatag na bilin nga bayad sa tion nga makumpleto ang konstruksyon. Bangod sa nakita nga depekto, ginrekomenda naman sang third-party consultant nga kaksun ang span 4 to 5, 5 to 6, kag 6 to 7 sa flyover. Sunod sa DPWH, abagahon sang kontraktor ang gasto dere. Samtang ang 250 million pesos nga kinahanglan niya pondo sa retrofitting sa flyover ang ginrekomenda sang third-party consultant ang kuhaon sa 2024 budget sang DPWH. The whole budget ara na sa aton. The whole construction projects na from phase 1 to phase 4 ara na. However, only 55% was paid to the contractor. Tungod sang pay problema mong that's why nga ang nabayaran lang sa previous nga administration, ang previous nga mga regional director is only up to 55%.
Ginkilala sa flag raising ceremony sang Iloilo City Government ang mga pamatanon nga manging kaupod sang city officials bilang kabahin sang Boys and Girls Week celebration sang syudad. Ang tagsa ka estudyante ang magaupod sa mga opisyales sang city government agud ila mahibaluan ang tagsa ka function sa mga opisyales kag agud ila mahibaluan kung paano ginadumala sang city government ang tagsa-tagsa ka mga serbisyo kag programa sang syudad. Nagikan sa nagkalain-laing nga mga bulutuan sa syudad ang mga estudyante. Si Zen Jolie Heller ang ginkilala bilang Little Mayor. Mapusat kayo naman para magkinasadya gani updanta ang cast sa ngabot kamay na pangarap nga sanday Jillian Ward, Ken Shan, kag Jeff Moses sa Kapuso Mall Show sa selebrasyon sa Mascara Festival sa Bacolod City. Ini ang ipatigayo na 5 sa hapon sa Ayala Malls, Capital Central, Bacolod City. Bantayan man ang inyong paborito nga tiktropa nga sanday Kuya Kim Atienza, Mamang Pokey kag Jason Gainza sa selebrasyon sa Mascara Festival 2023 sa October 22, Domingo, alas 11 sa gabi sa Bacolod City Public Plaza. Labi pa nga napabakod sang Mapua Cardinals ang posisyon sini bilang nagapanguna nga team sa NCAA Season 99 Men's Basketball matapos magpangibabaw batok sa Arellano Chiefs. Sa hampang nga ginpatigayon alas 2 kahapon sang hapon sa Phil Oil Eco Oil Arena, ginlutos sang Cardinals ang Chiefs sa 14 puntos nga abanse sa score nga 79-65. Ang kadalagan sang Cardinals ang ginpangunahan ni Warren Bonifacio nga nakatigayon sang 14 points kag 10 rebounds. Samtang sa second game nakuha na gidman sang defending champion nga Letran Knights ang una sini nga kadalagan matapos magpangibabaw batok sa San Sebastian Golden Stag sa score nga 86-71. Ang Knights ang mayara na sa karon sang 1-7 win-loss record. Bantayan naman buwas October 20 ang sambuwa sa tunga sang Binil Blazers kag EAC Generals. Ini ang pagasundan sang enkwentro hanay sang San Beda Red Lions kag San Sebastian Golden Stags. Ang hinampang sa NCAA Men's Basketball ang malantaw kada Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado kag Domingo sa GTV kag sa live streaming sang NCAA Philippines Facebook page. Zen mga pusong papel sa kapulisan amo ang pagpatuman sa kalinong kagkatawhay. Apang, hindi ini mangin mahapos kung wala sa kooperasyon sa publiko. Matuod din na Adrian sinugani kay J. Edgar Hoover, former FBI Director sa Estados Unidos, the most effective weapon against crime is cooperation. Gani sa publiko, buligan ta ang kapulisan nga matap na ang mga iligalista kag mga kriminal bangod ang ila ginahimo ang para man sa aton kaayuhan. Mga puso, 6 to 7 days na lang. Pasko na. Maraming salamat sa pagtutok sa GMA Regional TV Early Edition. Upda na kita haling Lunes to Biyernes. Mahimo nyo nga malantaw ang aton episode sa www.gmaregionaltv.com. Kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si Zen Kilantang. Ako naman si Aidan Prietos, bugo sa puwersa para sa mas dakong misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Good morning!